Iniwan ni Renan itong si Lynette sa liblib na lugar. Kung kaya takot na takot itong si Lynette dahil ang dilim-dilim ng paligid, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Maya-maya pa nga ay may dumaan na sasakyan. Nakakasiguro si Lynette na si Renan ang naroon, ngunit hindi man lang siya pinansin at patuloy ito sa pagtakbo. Tuwang-tuwa si Renan. Mukhang akala niya ay nagawa na niya ang kanyang pinaplano, ngunit mabibigo siya. May mga tao na bigla na lamang sumulpot at nakamotor. Gusto nitong saktan itong si Lynette. Mabuti na lamang at alerto itong si Lynette at agad-agad tumakbo ito sa may damuhan. Hindi siya napansin. Maya-maya pa nga ay umalis na nga ang mga masasamang tao na nabigo sa kanilang mga plano. Ilang saglit pa ay may dumating na sasakyan. Agad namang nagpara itong si Lynette. Laking gulat niya na ito pala ay si Era, ang kanyang kapatid. Alalang-alala itong si Lynette kung paano ginawa itong si Renan na iniwan siya sa liblib na lugar at wala mang lang katao-tao, siya lang mag-isa. Kaya naman itong si Era, galit na galit at agad-agad tinawagan niya itong si Renan. Ngunit ayaw sagutin ni Renan ang kanyang telepono dahil gusto nito magkunwari na busy siya sa mga oras na iyon. Ngunit nag-text itong si Era at sinabihan kung anong ginawa niya, bakit iniwan niya bigla itong si Lynette sa liblib na lugar. Kaya naman si Attorney Renan ay nainis. Nakita na niya na bigo siya sa kanyang bala kay Lynette. Bumalik siya nang sa ganun hindi mahalata ni Era na may plano siyang masama sa kanyang kapatid na si Lynette. Nagtalo ang dalawa. Sinabi ni Era paano niya nagawa na iwanan itong si Lynette sa gitna ng daan at sa liblib pa na lugar, napakadilim. Hindi ba siya nag-aalala sa kalagayan nito? Ngunit nag-alibay lamang itong si Renan at sinabi niya buong akala umano niya ay lumipat lamang ng pwesto itong si Lynette at kasama na niya. Ngunit sinabi ni Lynette napaka-imposible yon dahil tinawag pa nga niya itong si Renan. Para nga hindi na lumaki ang gulo, sinabi na lamang ni Lynette na wag na silang magtalo. Ang mahalaga ay walang masamang nangyari dito kay Lynette. At dahil naman sa ayaw ni Renan na magalit ang gusto sa kanya itong si Era, nagpa-victim naman siya. Nagkunwari siyang masakit ang kanyang mga paa. Kaya naman sinabi nito na hindi niya mahatid itong si Lynette at sa kanya na lamang sumabay itong si Lynette. Kinuha pa nito ang sasakyan. Ngunit pansin nga nitong si Lynette na kakaiba ang tingin nitong si Renan. May kakaiba talaga sa kanya. Buhat noon ay hindi na mapakalagay ang loob ni Lynette kay Renan. Pakiramdam niya ay may tinatago itong si Renan. Dahil nga bigo itong si Renan, hindi siya makakapayag na tuluyang hindi maisagawa ang kanyang mga plano. Gagawin niya ang lahat ng sa ganun makalimutan nila ang mga nangyari at makagawa siya ng susunod na mga hakbang kung paano magtagumpay ang kanyang mga plano. Sinuyo niya ang magkapatid na si Lynette. Napatawad naman siya ni Lynette. Ngunit sinabihan siya ni Lynette na ang dapat niyang suyuin ay itong si Era dahil ito ang mas apektado. Dahil nga sa kamamatay lang ng kanyang ina at ngayon ay parang kinabahan siya na hindi niya matanggap pati na maging itong si Lynette ay may mangyaring masama. Sinabi ni Era dito kay Renan na sana ay hindi na niya ulitin ang mga bagay na iyon. Ayaw niyang mawala sa kanya itong si Lynette sapagkat si Lynette na lamang ang natitira niyang pamilya. Wala na ang kanyang ina at ayaw niya na tuluyan na nga siyang mag-isa. Sa kabilang banda, malalaman naman itong si Lynette na may problema ang pamilya ng mga Ingano. Dahil nung time na dapat ay kakain siya doon sa bahay na iyon ay hindi man lang bumaba itong si Patricia upang kumain ng breakfast. Dahil puyat na puyat ito sa pagsusugal, hindi ito alam ng kanyang pamilya. Ngunit ramdam nito na tela may problema nga itong si Patricia kung kaya nagkaganoon. Sunod-sunod na kasi ang pangyayari kung saan lagi siyang late na umuwi. Lagi din siya na hindi sumasabay sa pagkain ng breakfast. Kaya't nag-aalala na ng gusto itong si Trixie at itong si Ramir. Hindi rin maiwasan ni Lynette na maapektuhan sa mangyayaring iyon dahil ang kanyang ama ay malungkot. Kung kaya't ito'y nakwento niya sa kanyang Tinang Ses. Kaya naman napaisip at nagduda tuloy itong si Tinang Ses. Di naman kaya daw ay merong lalaking iba itong si Patricia kung kaya't nagkakaganon siya. Ngunit sa tingin ni Lynette ay napaka-imposible dahil halos makipagpatanga si Patricia dito sa kanyang amang si Ramir.